Sa iba pang pangyayari, muling iginiit ni Senador Jinggoy Estrada na wala siyang ibinulsang pera ng bayan. Taliwas sa mga ipinaparatang sa kanya na nakipagsabwatan sila ni na Senador Bong Revilla at Juan Ponce Enrile kay Janet Lim Napoles. Kaya naman ayon kay Estrada, hindi siya natatakot makulong. May detalye hinggil dito si Joash Bermejo. Nais ko pong ipakadiin sa inyo, sa aking mga kababayan, lalong-lalo na po sa aking mga mahal na masampo. Hindi po ako magnanakaw. Ito ang naging direktang payag na binitawan ni Senador Jinggoy Estrada sa kanyang naging talumpati kahapon sa Senado. Muli nitong itinanggi ang kanyang pagkakasangkot sa pork barrel scam. Sa kanyang naging talumpati, iginit ni Estrada na wala siyang kasalanan sa mga binibintang at paratang laban sa kanya. Dahil dito, hindi umano siya natatakot na makulong. Malakas at matibay ang aking loob na magsabi na ako ay hindi rin tatakas sa mga akusasyon laban po sa akin. Na hindi po ako natatakot na makulong. Hindi na nila ako kailangan pang hanapin at kaladkarin kung sakaling kami ay dapat nang arestuhin dahil ako na mismo ang kusang susuko. Binatikos ni Estrada ang tila umano'y selective justice at selective investigation ukol sa pork barrel scam. Hindi nakaiwas maging ang media sa batikos ni Estrada. Anya naging selektibo umano ang media sa pagpapahayag ng anomalya na may kaugnayan sa pork barrel scam. Lalo't tila sa kanilang tatlo lamang ni Senador Juan Ponce Enrile at Bong Revilla nakatutok ang media. Paulit-ulit lamang umanong ang kanilang mga pangalan. Nina Enrile at Revilla ang palaging nababanggit sa mga ulat. Ako, Senador Enrile at Revilla, ang tila ba inuulam mula almusal, tanghalian, merienda at hapunan. Binatikos din ni Estrada sa kanyang talumpati ang umano'y selective investigation ng COA, Senate Blue Ribbon Committee at DOJ hinggil sa pork barrel scam. Inalmahan ni Estrada kung bakit palaging pangalan lamang nilang tatlo, nina Enrile at Revilla, ang lumalabas sa COA report, lalo't marami ring iba pang mga mamabatas ang naglagak ng kanilang mga pidap sa mga NGOs. Hindi rin umano naging patas ang Senate Blue Ribbon Committee sa pagdinig at paghawak nito ng pork barrel scam. Dahil dito, ayon kay Estrada, maging ang Senado ay naging selektibo sa investigasyon sa pork barrel scam. Tumuon lamang umano ang Senate Blue Ribbon Committee sa kanilang tatlo ni Enrile at Revilla. Imbes na tumulong sa pagsiwalat ng buong katotohanan, tumulong pa sila upang maging mas malalim ang hukay at malibing ng tuluyan ang katotohanan. At ang pinakamasakit, hindi sila naging patas. Naging selektibo ang investigasyon. 3-point buzzer beater winning shot. Di ba't ganyan hinalintulad ng chairman ng Blue Ribbon Committee ang salaysay ni Ginang Ruby Tuason? Hindi pa tapos ang investigasyon. Uuna sa isip ng chairman ng Blue Ribbon na kami po ang may kasalanan. Ang Office of the Ombudsman naman ayon kay Estrada, nilabag umano ang kanyang karapatan sa due process. Inakusahan ni Estrada ang ombudsman na may kinikilingan sa kaso. I am very sure that what the ombudsman really wants is not for a speedy trial, but for a speedy convicting court. Pero para sa palasyo ng Malacanang, wala umanong epekto ang naging paratang ni Estrada na selective justice sa umuusad na kaso sa Sandigan Bayan. Ako po yung kaibigan, Josh Bermejo para sa Newsline.